Negros Occidental, isang probinsya ng Pilipinas na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Ang kabisera nito ay ang Bacolod na nasa bahaging hilaga ng probinsya. Ang Negros ay orihinal na tinatawag ng mga katutubo bilang buglas o ibig sabihin ay putulin. Nang dumating ang mga Espanyol noong April 1565, ay pinangalanan nila ang lugar na Negros dahil sa maitim na balat ng mga katutubo na natagpuan sa lugar. Kilala rin ang Negros sa tanim na tubo kung saan ginagawa itong asukal na siyang pangunahing produkto ng nasabing bayan. Ang Panaad Festival ay ginugunita dito taon-taon tuwing buwan ng Abril sa Bacolod. Bago ko pa ipagpatuloy ang kwentong ito mga kabaryo, nais ko sanang sabihin na kung ayos lang ay papindot ng like ng ating videos. Ganun na rin sa mga ngayon lang nakapakinig dito sa ating channel. Ikakatuwa ko kung pipindutin ninyo ang subscription button at i-on ang notification bell para updated kayo sa mga ganitong uri ng istorya. Yun lamang mga kabaryo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa karanasan ni Roel at ng kanyang lolo Tancho. 1967. Hinubaan, Negros Occidental. Mahigit 10 taon din na nawala si Roel sa lugar ng Hinubaan. Sakay ng isang bangka ay kasama niya ang kanyang lolo Tancho na balikan ang lugar kung saan siya nagmula. Sa wakas ay dumaong na ang kanilang bangka sa dalampasigan ng Hinubaan. Nagmula pa ang mga ito sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Kaya sila nagtungo sa Hinubaan upang bisitahin ang mga magulang ni Roel na ilang taon na niyang hindi nakikita. Sa panahong ito, nasa edad 23 na itong si Roel. Binata pa. Ilang minuto pa na paglalakad ay natanaw na nito ang bahay. Masaya at sabik na itong si Roel na makita ang mga magulang, kaya patakbo pa itong nagtungo sa kanilang bahay. Napangiti na lamang ang kanyang lolo sa ginawa ng apo. 10 taon pa lamang si Roel nang mahiwalay sa mga magulang, kaya masasabing laking Zamboanga na nga ito. Habang nakangiting sumunod si Lolo Tancho, ay unti-unti namang napalitan ng ligalig ang itsura nito nang makita na ang bahay. Tila may hindi kaaya-ayang enerhiya sa buong pamamahay. Konting paglalarawan lang kabaryo sa bahay ni Roel. Nakatayo ito sa paanan ng bundok. Nasa kalahating kilometro ang distansya sa dalampasigan. May iilan na kapitbahay, gawa sa purong kahoy at nakaangat sa lupa ng ilang baitang. Pwede kang tumayo sa silong nito. Naroon nakaimbak ang mga gamit nilang panggatong. Nagmadaling umakyat sa hagdanan si Roel, sabay sambit ng, "Inay, Tay, nandito na ako." Bukas kasi ang pinto kaya bumungad kay Roel ang mga magulang na nakaupo sa may sala. Magkasabay na lumingon ang mga magulang niya na parang naiirita. "Sino ka?" Sambulat ng kanyang ama. "Tay, ako po to si Roel. Kasama ko po si Lolo Tancho." Galak na pagpapakilala ng binata.
Napakunot noon naman ang mga ito at marahang tumayo ang ina ni Ruel at nilapitan ito. "Ruel, anak, ikaw na ba yan? Ang laki mo na. Hindi kita nakilala agad. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Nabigla lang siya." Wika ng kanyang ina. "Ayos lang po yun, Nay. Pasensya din po, ngayon lang ako nakabalik." Tugon dito ni Ruel. Hinawakan ng ina si Ruel papasok sa sala at tuluyang pinaupo. Habang ang ama nito ay hindi halos makatingin sa binata pero may ngiti sa mga labi. "Isabel, Densyo, nandito na ako sa baba." Sambit ni Lolo Tancho. Agad lumabas at sinalubong ni Isabel itong si Lolo Tancho. "Naku, itay, nandito ka din pala. Sige po, tuloy tayo sa taas." Wika ni Isabel habang binitbit ang dalang bayong at maletang gawa sa nipa. Magkaharap na nakaupo silang apat sa sala. Nakatitig lang ang mga ito sa maglolo. Nagparamdam naman sa isa't isa sina Lolo at Ruel. Ang mga mata ng mag-asawa ay tila ba walang emosyon. Taliwas ito sa ipinakita ni Isabel. "Nako Isabel, wala bang may inom diyan?" Sambit ng matanda. "Ako na ang kukuha." Tugon ni Densyo sabay tayo. Agad naman itong hinawakan ni Isabel na may pagkakadiin ang hawak at nagwika ng, "Ako na ang kukuha, Densyo. Dito ka lang." Wika ni Isabel na may diin sa pagtitig sa asawa. Daman ni Ruel ang kakaiba sa mga magulang. Tila ba hindi ito masaya sa pagbisita nila. Pero inisip na lang niya na nabigla pa ito. Sa haba ba naman ng panahon na hindi nila nakapiling ang anak. Gayunpaman, matapos ang ilang kwentuhan, ay nagpaalam na si Densyo upang bumili ng makakain sa hapunan. Inasikaso na rin ni Isabel ang kusina. Inay, tutulungan ko na po kayo." Sambit dito ni Ruel. "Hindi na." Hindi na anak. Baka pagod ka pa sa biyahe. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala rito." Sambulat ng kanyang ina. Nagtataka man si Ruel ay tumalikod na lang ito at nagpaalam na aayusin muna ang mga gamit sa kwarto. Matapos maiayos ni Ruel ang mga gamit sa kwarto, ay nagdesisyon itong tumambay sa beranda. Pilit inaalala ang mga panahong bata pa siya habang naglalaro sa beranda. Nakangiting inalala ng binata ang mga panahong nasa lugar pa siya. Habang tumitingin sa paligid, nasipat niya ang isang matandang babae. Marahan itong naglalakad, ngunit ang tingin nito ay nasa kanya. Nagtataka si Ruel dahil medyo masama ang tingin nito sa kanya. Umiwas na lamang siya sa tingin nito hanggang sa, "Oh, Ruel, kumain ka na. Nakahanda ng pagkain." Paanyaya ni Isabel. Ang mga nasa hapag ay gulay, kamote at saging. Nang tikman ito ni Ruel, ay napakatabang ng gulay. Parang pinakuluan lang ito sa tubig. Sumulyap ng tingin ang binata sa kanyang lolo. Patay mali siya naman si Lolo Tancho. Alam ni Ruel na may kakaiba sa mga magulang, ngunit itinatanggi pa rin ito sa sarili. Hindi rin ito maitatanggi ang kakaibang baho ng mag-asawa.
Sa mga naging karanasan ni Rowel sa mga nilalang sa dilim, ay may ideya na ang binata, subalit napakasakit isipin na ang mga nakakasamang tao ay hindi na ito ang dating mga magulang. Nang sumapit na ang oras ng pahinga, magkatabi naman ang maglolo. "Rowel, may hindi tama dito." "Oo nga po, Lo. Ihanda mo ang sarili mo." "Bakit, Lo? Duda ka ba na pati tayo ay gagalawin nila?" "Sa asta ng dalawa, hindi imposible." Mahinang pag-uusap ng dalawa. Noong nasa sala pa lang sila, ay may napansin na ang maglolo sa mga magulang ni Rowel at hindi rin nakaligtas ang mga baho nito sa pang-amoy ng dalawa. Ang mga magulang ni Rowel ay mga aswang na. "Lo, sino kayang may gawa nito sa mga magulang ko?" Mangiyak-ngiyak na tanong ng binata. "Huminahon ka, Apo. Aalamin natin ang punot dulo nito. Magtiwala ka lang sa akin." Paalala ng matanda kay Rowel. Si Lolo Tancho ay may tangan ng mutya ng sinukuan, habang si Rowel naman, ang tangan ay mutya ng bato-omo. Masakit man ito sa kanila, pero purong aswang na ang mga magulang nito. Bigla ang naging misyon nila na alamin kung bakit nagkaganito na sina Isabel at Dencio. Habang malalim na ang gabi, nakarinig ng kaluskos sa silong si Rowel. Nang lingunin niya ang kanyang lolo, ay mahimbing na itong natutulog. Marahan na bumaba ng kama si Rowel. Labis itong nag-iingat. Baka umugong pa ang langit-ngit ng sahig na gawa sa kahoy. Sumilip siya sa sahig. Madilim ngunit may naaninag siyang dalawang tao na magkaharap. Hubot-hubad at may pinapahid sa katawan na isang likido. Mabusising sinilip iyon ni Rowel. Nagkataon namang nasa tapat siya mismo ng dalawa. Ilang saglit pa, biglang tumingala ang babae at nagtama ang kanilang paningin. Napaatras si Rowel sa gulat at agad na pumanhik sa kama. Nakita niya na nakaupo na pala sa kama ang kanyang lolo at may hawak na itong isang itak. Sumenya si lolo na huwag maingay hanggang sa narinig na lamang nila na may tumakbo palayo at nagtungo sa bundok. Agad nagtungo sa bintana sa likod bahay si Rowel. Ngunit tanging mga paggalaw na lamang ng mga halaman patungo sa kakahuyan ng kanyang nasilayan. Umalis na sila po. Kawawang Isabel, sinong may gawa sa inyo nito? Malungkot na wika ni Lolo. "Lolo, alamin natin kung sinong may gawa nito sa aking mga magulang. Hinding-hindi ako babalik ng Zamboanga hanggat hindi ko napagbabayad ang may gawa nito sa kanila." Sambit ni Rowel. Kinaumagahan, nadatnan ni Rowel ang ina na nagluluto habang ang ama ay nagsisibak ng kahoy. Nay, magandang umaga po." Pagbati ng anak. Ngunit hindi man lang siya pinansin nito at nagpatuloy sa paghahalo ng pagkaing niluluto. Bumaba na lang ng bahay si Rowel upang kausapin ang ama, subalit tila ba ibang tao na ito. Simula kahapon ay hindi talaga niya ito makitaan ng pagiging isang ama. Ngunit may panakanakang pasulyap si Dencio sa anak.
kaya naglakad-lakad na lamang si Roel sa labas ng kanilang bakuran. Inunat-unat pa ang mga kamay at nilalanghap ang sariwang hangin. Sa di kalayuan ay nasipat na naman niya ang matandang babae na nagkukubli sa puno ng saging. Wala naman siyang naramdaman na masamang enerhiya sa matanda. Kumbaga, ordinaryong tao lamang ito. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng kanyang ina upang mag-agahan. Pumanhik na rin sa bahay si Roel upang mag-agahan. Nadatnan niya na nakaupo na sa hapag ang lolo. Bukod sa kanin, ang nasa hapag ay 2 mangkok ng karning sinabawan, ngunit kapiranggot na sahog ay wala ito. Parang pinakuluan lang ito sa tubig saka tuluyang hiniain. Nagpapakiramdaman na sila. Walang gumagalaw ng kutsara. Sa kalooban ni Roel ay hindi niya kayang lantakan ang namumutlang karne na may umaapaw na sabaw. Itay, Roel, kumain na kayo. Masarap yan, sariwang karne. Paanyaya ni Isabel. Habang si Dencio ay nakatitig lang kay Roel, magkaharap silang 4 sa mesa. Magkatabi ang maglolo at ganun din ang mag-asawa. Nagbuntong hininga si Lolo Tancho at nagwika ng, "Sinong may gawa sa inyo nito, Isabel?" Kumunot ang noo ni Isabel at sumagot ito ng, Ano bang sinasabi niyo, tay? Hindi ko kayo maintindihan." "Huwag na tayong maglokohan pa. Alam kong alam mo ang sinasabi ko. Isabel, anak, baka nakakalimutan mo kung ano ang meron ako." Sambit ni Lolo Tancho. Pumagitna ang katahimikan sa kanilang 4. Hanggang sa biglang sinunggaban ni Dencio si Lolo Tancho sa pamamagitan ng pagkalmot. Ngunit hinawakan lang ni Lolo Tancho ang kamay nito at namilipit na ito sa sakit. At nang pumalag pa ito, ay inihagis ng matanda si Dencio. Partida, nakaupo pa lamang ang matanda niyan. Nagtayuan na rin sila Isabel at Roel. Umaangil na rin ang ina nito at pumorma ng isang pagsugod. "Nay, pati ba naman kami na kadugo niyo?" Wika ni Roel. "Wala na sa tamang pag-iisip ang mga yan, apo ko. Masakit man pero iyon ang katotohanan." Sambit ni Lolo Tancho. Mula sa pagkakabulagta ay bumangon si Dencio at aataking uli. Bago pa ito makasugod ay tinigal po na ito ni Lolo at muling tumilapon. Habang si Isabel ay sinugod na rin ang anak, ngunit napigilan ito ni Roel. "Inay, ako to, ang anak mo." Sambit ni Roel habang hinahawakan ang mga kamay ng ina. Nagpupumiglas si Isabel at tuluyang tumakbo. Tumalon sa bintana at sumunod na rin si Dencio. Agad sinundan ni Roel ngunit naglaho na ang mga ito. Pag-aalala ang namutawi sa itsura ng binata. Ngunit nasipat naman niya ang matandang babae. Nakasilip habang nagkukubli sa isang puno. Agad naman bumaba si Roel at hinabol ang matanda na tumatakbo papalayo. "Sandali lang po. Bakit lagi ho kayong nakasilip sa akin? Ano po bang meron?" Sambit dito ni Roel.
Hindi mga taong nakatira dyan. Umalis na kayo. Takot na sambit ng matanda. Po, paano niyo po nasabi? Tanong pa rito ni Roel. Hindi na ang dating nakatira dyan ang nakakasama ninyo. Kaya habang maaga pa ay umalis na kayo. Ani pa ng matandang babae. Napatungaw na rin mula sa beranda si Lolo at inalam ang nangyayari. Batid ni Lolo na aligaga ang itsura ng matanda. Pinakalma muna ng binata ang matanda at tinanong kung anong nalalaman niya. Marahan silang nagpunta sa tapat ng bahay. Tara na po sa bahay upang makapag-usap po tayo ng mabuti. Anyaya ng binata. Ayoko. Hinding-hindi na ako papasok sa bahay na iyan. Sa bahay ng mga aswang. Sambulat ng matanda. Kaya sa bahay na lamang daw ng matandang babae sila mag-uusap. Kasama si Lolo ay dinala ng matanda ang dalawa sa kanyang bahay. Dito inilahad ng matanda ang lahat ng alam niya. Ayon sa matandang si Aling Lusing, mabait at masiyahin naman daw ang mag-asawa. Sa katunayan, palakaibigan pa nga ito. Lagi pa nga raw siya binibigyan ng ulam ni Isabel. Minsan isang araw ay nagpaalam pa ang mga ito sa kanya na pupunta ng Tamborong upang kumuha ng mga pwedeng itanim dahil balak nilang maghalaman para may maibenta. Kaso inabot na ng 2 buwan ay hindi pa sila nakakabalik. Nag-alala ang matanda. Kaya araw-araw ay dumadaan siya sa bahay upang alamin kung nakauwi na ba ito. Hanggang isang araw, nasipat ni Aling Lusing si Isabel. Nakauwi na ang mag-asawa. Balak sanang lapitan ng matanda kaso ibang-iba ang tingin nito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. At minsan isang gabi, nakita niya itong nagpalit anyo bilang isang aso. Pangkaraniwang aswang subalit hindi pa rin ito pwedeng maliitin. Hindi naman daw nambibiktima ng kapitbahay ang dalawa. Subalit, may mga nababalitang pagkawala ng mga tao sa ibayong baryo. Sa wakas, ay nakakuha na rin ng ideya ang dalawa kung bakit naging aswang ang mga magulang ni Roel. Sa mismong tanghali sa araw na iyon, ay nagdesisyon silang pumunta sa bundok ng Tambolong. Dala ang itak ni Lolo. At latigong gawa sa buntot ng pagi naman ang hawak ni Roel. Ilang araw din ang binaybay nila. Makarating lang sa bulubunduking bahagi ng Tamborong. Wala man silang alam sa eksaktong lokasyon. Ang mahalaga ay may alam silang lugar. Gumawa sila ng maliit na masisilungan sa napiling lokasyon. Sumapit na ang gabi. Tahimik na silang nakahiga. Nauna na si Lolo na nakatalikod habang pabigat ng pabigat ang mga mata ni Roel. Nakatingin sa mga dahon ng mga puno at natatamaan ng liwanag ng buwan. Hanggang sa may nasipat siyang isang malaking bagay na mahinang lumulutang sa ere. Tila isang bangka na lumulutang. Nanlaki ang mga mata ni Roel at agad ginising si Lolo Tancho. Mas bumilis pa ang pag-uga ni Roel sa kanyang lolo nang
lumagpas ang bangkang nakalutang at nasipat niya na si kamatayan ang nakasakay roon. "Lo, nakita niyo ba yun?" Sambulat ni Ruel. Sangkabagi. Naglalakbay ang sangkabagi sa kalagitnaan ng gabi upang maghanap ng mga bangkay at dadalin sa mundong ilalim. Subalit wala pang nakakapagsabi kung ano ang ginagawa niya sa mga bangkay na nakukuha. Mahabang paliwanag ng kanyang lolo. "Buhay ka pa naman, kaya huwag kang matakot, apo. Sige na, matulog ka na, baka kung ano pa ang masilayan mo sa dilim." Dagdag pa nito. Biglang nawala ang antok ni Ruel dahil sa kanyang nakita. Halos mag-iisang oras din siyang nanatiling gising ng gabing iyon. Nang sumapit ang umaga, napagpasyahan nila na sa lugar na ito ang magiging base nila. Babalik sila dito bago magtakip silim. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, umaasang matatagpuan ang pugad ng mga aswang. 3 araw na ang lumipas ay wala pa rin silang nahihita. "Lo, nakakapagod na. Pabalik-balik na tayo rito. Mas maigi siguro kung saan tayo abutin ng dilim. Doon na lang tayo matutulog." Suwestyon ni Ruel sa kanyang lolo. Sumang-ayon naman si lolo at sa ika-4 na gabi ay may naaninag silang ilaw mula sa isang apoy. Nakarinig din sila ng mga boses na tila nagkakasiyahan. Animoy may piging sa lugar na iyon. Nang lumapit pa sila, ay nakita nila ang isang nayon. May mga kubo na gawa sa pawid at sa gitna ay pinapalibutan ng mga taong sumasayaw sa apoy. Laking gulat nila dahil sa gitna rin ay may 5 katao ang nakatali sa kawayan. Nag-iiyakan ang mga ito at tila nagmamakaawa. "Lo, ito na yata yung pugad ng mga aswang." Sambit dito ni Ruel. "Oo, Ruel, ito na nga. Titigan mong mabuti, Ruel." Wika ni Lolo Tancho. Nang tumitig pa ng husto si Ruel, ay kitang-kita niya ang kanyang mga magulang na nakikisayaw kasama ang iba pang mga aswang. Tumulo na lamang ang luha sa mga mata ni Ruel. Hindi niya lubos maisip kung bakit naging kaisa ng mga demonyo ang sarili nitong mga magulang. "Apo, huwag kang magpadala sa emosyon mo. Hindi na yan ang mga magulang mo. Kung kinakailangan, labanan mo sila hanggang dulo." Paalala ni Lolo Tancho. Mahirap man pero tanging kamatayan na lang ang makakapagligtas sa kanyang mga magulang. Gumapang papalapit ang dalawa sa mga taong nagkakasiyahan. Hindi bababa sa 20 aswang ang naroon ng gabing iyon. "Mag-iingat ka, Ruel. Hindi ko nasisilayan ang kanilang gabunan. Marahil nagtatago pa ito." Sambit ni Lolo Tancho. Matyagang hinintay nila ang paglabas ng gabunang aswang. Hanggat maaari ay ililigtas nila ang 5 katao. Hindi nagtagal ay may lumabas mula sa isang kubo. Isang lalaking walang pang-itaas.
napakalaki ng katawan. Animoy may mga batong nakabaon sa mga kalamnan nito. Anyong tao subalit ang mga kamay ay mahaba at dagdag pa ng mga nagsisihabang mga kuko na kulay itim. Nakangisi ito na nakaharap sa mga biktima. Akmang bibigwasan na ng kalmot ang isa sa biktima. "Apo, ngayon na," sambulat ni Lolo. Sabay silang nagpakawala ng mga tigalpo at nagsisiliparan ang mga ibang aswang sa gulat. May mga tumilapon pa sa apoy. Umangil ang mga ito at sa kanilang likuran nakatayo ang maglolo na determinadong puksain silang lahat. "Mga lapastangan, patayin sila," utos ng gabunan. Agad nagsipulasan ang mga aswang pasugod sa kanilang dalawa. At kitang-kita nila sina Sabel at Densyo na nakikiisa sa mga ito. Doon ay pumikit si Ruel habang mahigpit na hinawakan sa kanang kamay ang latigo ng buntot pagi. Sa angking kabal at lakas na nagmumula sa bato omo ay panatag si Ruel na nasa kanila ang pagwawagi sa gabing iyon. Nang maramdaman na nito ang papalapit na mga aswang, ay agad dumilat si Ruel at buong lakas na hinataw ang latigo sa unang aswang. Nang matamaan ito ay nagmistulang tuta ang aswang na tumilapon at ininda ang matinding sugat na dulot ng latigo. Gawa sa buntot pagi iyon, habang si Lolo Tancho naman ay naglakad na lamang na iwinawasiwas ang itak. Nakatuon kasi siya sa gabunan na nag-aangil at naghihintay sa kanyang pagsugod. Sa sandaling sina Densyo at Isabel na ang kaharap ni Ruel, ay tila natigilan ito. Dahil sa kabila ng pagiging aswang ng mga ito, ay biglang bumalik sa memorya niya ang mga sandaling kalong-kalong siya ng kanyang ama habang tumatakbo at hinahabol sila ng kanyang ina. Isang buo at masayang pamilya ang namutawi sa isipan ni Ruel sa mga sandaling iyon. Hanggang sa sinunggaban na siya ni Densyo at bumagsak sa lupa. Napaluha na lamang ang binata habang nakatitig sa kanyang ama. Ang inakala niyang kakagatin na siya sa leeg ay may ibang boses siyang narinig. "Anak, iligtas mo kami. Lumaban ka. Parang awa mo na." Mangiyak-ngiyak na boses ng kanyang ama. Hinawi ni Isabel si Densyo at binuhat si Ruel at tuluyang inagis. Agad itong sinundan ni Isabel, sabay wika ng, "Anak, sige na. Parang awa mo na. Tapusin mo na kami." Pakiusap ng kanyang ina. Sumigaw ng malakas si Ruel. Pumikit at buong lakas na sinapak ang kanyang ina. Tumilapon noon si Isabel at sumuka ng dugo dahil sa lakas ng tama nito sa dibdib. Sumugod din si Densyo at hinampas naman ni Ruel ng latigo habang nakapikit din. Walang tigil na pinaghampas ni Ruel ang ama habang walang patid ang pagluha. Hanggang sa nag-ihip ng usal si Ruel sa dalawang kamay at tuluyang ibinato sa mga magulang niya.
Nagliyab ang mga ito at napaluhod na lamang ang binata. Rinig na rinig nito ang sigaw ng paghihinagpis ng mga magulang habang unti-unting natutupok sa apoy. Nagnangis na ang mga mata ni Roel sa galit habang nakatingin sa gabunan. Gamit ang mga kamao, walang patid na pinagsasapak ni Roel ang mga aswang na sumusugod sa kanya. Nang mapagtanto ng gabunan na nanilipol na sila, ay bigla itong nagpalit ng anyo. Lumabas ang malalaking pakpak at tuluyan ng nag-iiba ang itsura nito. Humaba ang nguso na may pangil sa bibig. Humaba rin ang mga paa at kamay. Ibinagwis ang mga pakpak at tila nakalutang itong sa ere. Subalit bago pa ito makalayo, ay may ibinato sa hangin si Lolo Tancho na animoy isang usal na tali. At doon nga ay nagpupumiglas na ang gabunan. Habang naitali ito ni Lolo, ay pinaghahampas naman ng latigo ni Roel ang gabunan. Umangil ito ng napakalakas. Humarap ito sa binata at inundayan ng kalmot. Nasugatan ang dibdib ng binata dahilan sa pagtigil niya ng paghampas sa latigo. May iginuhit sa hangin si Lolo at ibinato sa gabunan. Tumalsik ang dambuhalang aswang at nabali ang isang pakpak nito. Muling sumugod si Roel at inundayan ng palo ang gabunan. Inusal ni Lolo ang dalawang buhay na salita. Dumikit sa lupa ang gabunan at umangil ng napakalakas. Tila may humihila rito mula sa ilalim ng lupa. Nagpupumiglas ang gabunan hanggang sa nabiyak ang lupa at tuluyang nahulog ang gabunan sa naglalawang likido ng apoy. Ilang saglit pa ay muling sumara ang lupa. Ang kaninang napakaingay ay napalitan ng labis na katahimikan. Hanggang sa isa-isang naagnas ang mga bangkay na aswang na nagkalat sa paligid. Napaupo na lamang ang maglolo sa lupa habang muling umiiyak itong si Roel. Pinatay ko sila, Lolo. Pinatay ko ang aking mga magulang. Patawarin sana ako ng Diyos. Patuloy sa pag-iyak ang binata. Apo, ginawa mo lang ang nararapat. Tugon dito ng matanda. Hanggang sa huli ng kanilang buhay, pinadama nila sa akin na mga magulang ko pa rin sila. Sambit dito ni Roel. Makalipas ang ilang minuto, kinalaga na nila ang 5 katao. Labis-labis naman ang pagpapasalamat ng mga ito. Kasama nilang naglakbay pabalik ng mga biktima. Habang naglalakad, ay nagwika ang isa sa mga ito. Mag-ingat kayo. May 4 pang gabunan ang natira. Nakita ko bago ang seremonya ay lumipad ang mga ito at nagtungo sa Hilaga. Pinatunayan naman ito ng iba pang mga biktima. Kung ganon, abay, hihintayin namin sila. Tugon ni Lolo Tancho. Makalipas ang ilang araw, inayos at ibinalik sa dating sigla ang bahay. Pinagtulungan ito ng maglolo. Habang pinagmamasdan ng binata ang bawat sulok ng bahay, ay nanumbalik sa kanyang alaala ang masasayang panahon
kasama ang mga magulang. Tumulo na lamang ang mga luha ng binata. Napunta kasi sa poder ni Lolo Tancho si Ruel dahil sa pagdagsa ng mga gerila sa lugar. Taglay na ni Lolo Tancho ang mutya ng sinukuan sa mga panahong iyon. Nakuha niya ito noong binata pa siya. Naging disipulo si Lolo Tancho ng isang bantog na albularyo. Konting description lang mga kabaryo. Sa mga hindi nakakaalam, ang sinukuan ay katawagan sa punong kahoy sa kabundukan na may kahiwagaan. Walang tiyak kung anong uri o tawag sa kahoy na ito. Ang palatandaan nito ay mapupunang nakayuko ang lahat ng halaman o punong kahoy na nakaturo sa kanyang kinatatayuan. Ayon sa mahilig na mistismo o lihim na karunungan, ang kahoy at dahon ng punong ito ay may bisa sa panggagamot sa di pangkaraniwang karamdaman o gawa ng di natin nakikita. Dagdag pa, ang kahoy na ito ay mapanganib lapitan, lalo na kapag may liwanag ng araw o buwan. Ito ay sa dahilang ang anino nito ay makapangyarihan para maparilisa ang sinumang matatamaan nito o di kaya ay mamatay. May mga nagsabi na matatagpuan ito sa liblib na bundok itim sa Bicol at iilang bahagi ng kagubatan ng Mindanao. Paglipas ng ilang taon na nasa poder niya si Ruel, ay tinuruan niya na rin ito tungkol sa mga nilalang na hindi normal na nakikita ng isang ordinaryong tao. Nang matuto na ng mga usal at dasal ang batang si Ruel, ay tinulungan niya ito upang makuha ang Bato-Omo. Ang Bato-Omo ay makukuha sa mga kuweba na kung saan pinamumugaran ng mga elemento at mga engkanto. Paano ba yan, Apo? Mukhang maaliwalas ng itsura ng bahay. Hindi gaya nung nakaraan. Parang patay kung titingnan ng bahay na ito. Wika ng kanyang lolo sa kanya. Oo nga, Polo. Kahit wala na sila, ay naibalik na nating buhayin ang bahay namin. Alam nyo, ito na lang ang tanging alaala ng aking kabataan at ang mga masasayang sandali noong kasama ko pa sila inay at itay. Marahang paglalahad ni Ruel. Nagtungo rin si Ruel sa bahay ni Aling Lusing at sinabihan na lumikas na ito sa madaling panahon dahil tiyak na may panganib at trahedyang darating. Pati ang mga kapitbahay ay pinagsabihan rin ni Ruel. Subalit karamihan sa mga ito ay pinagtawanan lang ang binata. At bakit kami maniniwala sa dayuhang tulad mo? Sambit ng isang lalaki. Sumang-ayon naman ang iba pa at binaliwala ang babala ni Ruel. Kinaumagahan ay nagpaalam na si Aling Lusing at nagsabing pupuntahan niya na ang mga kamag-anak sa Sipalay at doon na lamang mananatili. Ilang kapitbahay rin ang nag-alsabalutan dahil ang mga ito ay may mga karanasan din patungkol sa mga aswang. Ay nako, yung iba rito nagpauto pa sa bulaang propeta. Wika ng isang lalaki habang nakikipag-inuman sa iba pa. O kayong mga pare, mag-alsabalutan din ba kayo?
Sambit pa ng lalaki at doon sila tuluyang nagtawa ng lahat. Makalipas ang ilang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Roel, ay nakaamoy siya ng isang napakabahong amoy. Animoy pinaghalong burak at dumi ng tao, pasintabi sa mga kumakain. Agad niyang pinuntahan sa kwarto si Lolo at sinabihan ng, "Oo apo, naamoy ko din sila." Tugon ni Lolo habang nakatagilid na nakahiga sa kama. Pinatay na ni Roel ang nag-iisang gasera na nasa ibabaw lang ng mesa. Kumuha na rin siya ng itak. Gabi ng kabilugan ng buwan. Nakakabinging katahimikan. Hanggang sa may narinig siyang mga boses ng mga kalalakihang lasing na naglalakad pa uwi. Nakasilip lang sa siwang si Roel habang pinagmamasdan ang mga lasing sa daan. 4 na mga kalalakihan hanggang sa may biglang dumagit sa isa. Napakabilis ng pangyayari. Isang napakalaking kahalintulad ng paniki ang kumuha nito. Nagulat ang iba pa at tuluyang nagtaka kung bakit biglang nawala ang isa nilang kasama. Ilang sandali pa ay may nahulog at lumapag ito sa mismong kinatatayuan ng 3. Marahan namang pinulot ng isang lalaki ang bagay na nahulog. Nang tingnan niya ito, ay ulo pala ng kanilang kaibigan. Agad nagsigawan ang nagpulasan ang 3. Ngunit may 4 na nilalang ang lumapag sa kanilang harapan. Bago pa man makasigaw ang 3, ay natapyas na ang mga leeg nito at gumulong sa lupa ang mga ulo at nangingisay-ngisay pa ang mga katawan. Inapakan nito ng isa, hinila ang hita at tuluyang nilantakan. Maya-maya pa ay naglakad patungo sa tapat ng bahay ni Roel ang 4 na gabunang aswang. Lumabas na ng silid si Lolo na may hawak na itak. "Humanda ka po. Nandito na ang hinihintay natin." Mahinang sambit ni Lolo Tancho. "Alam kong nariyan kayo mga dayuhan. Lumabas kayo at makipaglaban. Kung hindi, wawasakin namin ang pinagtataguan ninyo." Wika dito ng isa sa mga gabunan. "Oo, sandali. Masyado kang atat sa kamatayan mo, aswang." Sambulat ni Lolo Tancho. Lumabas si Lolo at tumayo sa harap ng bakuran. Napakalakas naman ang loob ng matandang ito. "Sa tingin mo ba masisinda kami sa dala mong itak?" Sambit ng isang gabunan. "E di, subukan natin." Tugon dito ng matanda. Agad sumugod ang 2 gabunan. Bago pa ito makasunggab kay Lolo Tancho, ay biglang lumabas si Roel mula sa beranda. Tumalon ito palusob at inihampas ang latigo sa isang gabunan. Tumilapon ito habang nakailag naman si Lolo sa isa pang gabunan. Dahil dito ay sumugod na rin ang 2. Sinalubong naman ito ni Lolo ng taga. Bahagyang napatras ito ngunit nadali naman si Lolo sa isa pa. Hinampas ito ng isang kamay at gumulong sa lupa ang matanda. Akmang susunggaban pa nito si Lolo
ay dumukot ang matanda ng asin sa kanyang bulsa. Hindi normal na asin ito, kabaryo. Ito yung itim na asin. Nang magawa nga iyon ni Lolo, ay inihagis niya ito sa gabunan. Napatras ito at tila umusok ng bahagya ang natamaang bahagi ng kanyang katawan. Umangil ito at muling sumugod. Habang nakadapa sa lupa ang matanda, ay nag-usal ito at inihampas sa lupa ang kamay. Doon tuluyang tumalsik pabalik ang gabunang sumugod. Sa kabilang banda naman, ay nakipagbuno na si Rowel sa dalawa pang gabunan. Aminado si Rowel sa sarili na nahihirapan ito sa dalawang gabunan. Kaya tumakbo ang binata sa silong at kumuha ng sulo, saka ito sinilaban. Lingid sa kalaman ng mga aswang ay may inihandang mga kumot na binasa ng gas na nakapalibot sa bakuran. Inihagis ni Rowel ang sulo at agad ngang gumapang ang apoy sa mga kumot. Kahit papaano ay naging panggulo ang mga apoy sa mga nilalang. Doon na sumugod si Rowel gamit ang latigo. Napapalibutan na sila ng apoy. 4 laban sa 2. Nakatayo na magkaharap sila. Mula sa bulsa ni Lolo ay kinuha niya ang isang pulang posporo at agad sinindihan. Gamit ang usal ay inihagis niya ito sa isang gabunan at biglang lumaki ang liyab nito. Isinalag ng gabunan ang isang kamay nito at agarang natupok ng apoy. Sumigaw ang gabunan sa labis na sakit. Naging hudyat ito upang sumugod na sina Lolo at Rowel. Iwinasiwas ng binata ang latigo at sa bawat tama nito sa gabunan ay matinding sugat ang natatamo. Dagdag pa ang mga malalakas na sapak ng binata. Napaatras na ang isang gabunan at naapakan ang nag-aapoy na kumot. Umangil ito ng malakas. Sa pagbuka ng bibig nito ay sinaksak ni Rowel nang itak ang lalamunan ng nilalang. Tumagos sa ulo ang talim ng itak at binitawan ito ng binata. Parang may napakalaking tinik ang bumara sa lalamunan ng gabunan. Nagpahiwatig ito na lumipad ngunit hinila ito ng binata sabay sapak ng napakaraming beses. Habang ang dalawa naman ay hindi halos makagalaw dahil sa espiritual na tali ni Lolo Tancho. Ang isa sa kanina pa naglulupasay dahil sa pagkapaso ay muling umatake. Isang malakas na pagkalmot ang ibinigay nito sa matanda. Ngunit sinalo ito ni Lolo at inusalan. Namilipit sa sakit ang aswang at tuluyang napaluhod. Kahit kailan, hinding-hindi magwawagi ang mga demonyong katulad nyo. Sambit ng matanda, sabay bitaw sa 2 buhay na salita. Dumikit ang aswang sa lupa at nagpupumiglas ito habang unti-unting lumulubog sa lupa at ibinaling ni Lolo ang atensyon sa isa pang gabunan. Binanatan niya ito ng mga tigalpo at nagsiputukan ang mga kalamnan habang ang isa ay walang humpay na pinagsasapak ni Rowel. Nagkalasog-lasog naman ang mga buto nito nang bumulagta ang 4 na gabunan
ay buong lakas na nag-usal si Lolo Tancho. Doon niya inihampas ang kamay sa lupa. Nagkaroon ng mga bitak sa lupa at unti-unting nilamon ang mga gabunan na naglalawang likido ng apoy. Tanging mga angil ng paghihinagpis ang naiwang ingay sa mga ito. Pagsapit ng umaga, ay kalunos-lunos ang natagpuan ng maglolo sa buong baryo. Isa-isa palang pinagpapatay ng mga gabunan ang mga hindi lumikas na mga tao sa lugar. Nagmistulang bayan ng multo ang buong baryo. Nakapanlulumong ngunit wala nang magagawa pa ang maglolo sa nangyari. Balak na sana ni Roel na manatili sa lugar at dito na rin sana bubuo ng sariling pamilya. Ngunit ang lugar ay tila isinumpa na ng dyablo. Sa bawat gabi na pananatili ng dalawa sa bahay ay may mga naririnig na silang mga umiiyak, mga kaluluwang naglalakad at mga boses ng paghihinagpis at ang pinakamalala ay tila may boses ng demonyo ang naririnig nila. At dahil sa mga ito, nagdesisyon na silang bumalik sa Zamboanga. Inayos at mas pinalaki pa nila ang kanilang bangka upang kahit papaano ay mas maginhawa at mas ligtas ito sa laot. Sumampa na sila ng bangka, dala ang pagkaing sasapat sa kanilang paglalakbay. Habang nagsasagwa na si Lolo Tancho, ay hindi maiwasan ni Roel na tanawin ang lugar na unti-unti nang lumiliit sa kanyang paningin. Tinanggap na lamang ng binata ang katotohanan na kahit kailan ay hindi na maibabalik ang mga panahon na magkasama pa sila ng kanyang mga magulang. Dito nga kabaryo ay tuluyan ng nilisan ni Roel ang lugar at dala ang pag-asa sa bagong pahina ng kanyang buhay sa pagbabalik ng Sindangan. Okay, so ayun mga kabaryo, bali tapos na yung kwento ni Roel. No? Feeling ko hindi naman dapat dugtungan to na kung may karanasan pa ba sila, kasi isipin nyo doon pa lang sa unang part, no, na kasi unang part na sinalang, siguro mali. Siguro ang pwede nilang ilagay rito sana na kwento na mas nauna is yung karanasan ni Lolo Tancho na kumbaga wala pang tangan tong si Roel, di ba? Kasi nga sa part ng kwento na to na dumayo sila sa Negros is lumapag sila ron na may tanga na sila. So mas maganda sana kung yung about sa kung paano paano ginabayan si Lolo Tancho ng albularyo, kasi nga sabi bantog na albularyo. Isipin nyo na lang, di ba? Kumbaga sa Antingero, siguro mahalin tulad natin sa Divino. Hindi, tama ba? Hindi siguro, no? Pero feeling ko ganun. Pero yun nga, yun, pwede yun sana bago to. Tapos yung buhay ni Roel, kung paano siya tinulungan ni Lolo Tancho na kuhain yung Bato Omo, no? So, yun nga, nakita nyo naman na may kaalaman, di ba, sa liham na about sa sinukuan, tapos yun nga yung Bato Omo. Alam ko siguro maraming beses na tong Bato Omo pero grabe, di ba? Alam ko siya style parang holen. Alam niyo yung holen na bilog tapos purong puti. Ganun na ganun yun. Saka yun nga, mabisa to. Kumbaga kahit hindi naman ibaon sa katawan mo, kumbaga dala mo lang. Kunwari sa panahon ngayon, ilalagay mo lang siya sa wallet mo, sa bag mo, tapos
tuwing may lakad ka dalin mo o yung ibang ginagawang parang habay. Diba? Alam niyo yung parang babalutin sa pulang tela tapos hahaluan pa ng ibang mga klase ng elemento. Yung 10 elemento, diba? Yung 10 elements. So, ayun, para mas mabisa tapos at the same time buhay, 'di ba? Kumbaga, napakain ng maayos. Ayun, buhay na buhay. Alam ko naman kasi pag ganyan na mutya tapos kalikasan, kahit papano buhay na yan eh. Unlike sa mga medalyon na talagang may susi ang dasal lahat sa harap, sa likod, pati yung susi sa basag yan. Talagang dedebosyonan mo yan. Hindi kagaya na itong mga ganito na galing mismo sa kalikasan. Talagang kahit papano is buhay na. Kumbaga, cleansing na lang sa taong may hawak, no? So, ayun. Nga pala, kabaryo, yun yung comment ko sa kwento natin. Kumbaga sa akin, rate ko rito. Siguro casual lang. 10 out of 10 na normal na bakbakan lang. Pero, grabe kasi nakita ni Roel si kamatayan. Isipin yun. Tapos yung mga usal ni Lolo Tancho. Diba, hindi natin siguro, ewan ko na lang, mahirap magsalita, diba? Hindi natin alam kung ano yung buhay ni Lolo Tancho dati. Kasi nga ngayon, 4 na gabunan. Pero siguro nung mas bata-bata pa to si Lolo, mas matindi yung dinanas nito na talagang pakikipaglaban, diba? So, sa akin yun lang sa kwentong to. Kayo kung may komento kayo, comment kayo sa baba tapos babasahin natin yan. Tapos yun nga yung shoutout natin mga kabaryo para mas maganda. Friday o Saturday natin gagawin. Lahat na yon, all in na. Kumbaga, from the previous videos na nagko-comment kayo, babasahin natin yan. Diba? Hindi naman tayo madamot sa ganyan eh. Basta nagiging masaya kayo, okay na rin ako. So, ayun. Nga pala, siguro, paano ba to? Plano ko kasing mamigay ng freebies. Alam niyo yung kahoy na, ano ba to? Nasa dulo na ng dila ko eh. Wait. Ano ba to? Shit. Sorry. Basta, siguro, pag 50k subs na tayo, mamimigay tayo at least 100 pieces na kahoy ng makabuhay. Oo, makabuhay. Meron tayo rito. Meron kasi ako doon, kabaryo. Ang dami ko doon. Kumbaga, isang mahaba yon na galing pa sa tsuhin ko. Tapos yun nga pala, sa mga hindi nakakaalam, no? Ang side ni Airpat kasi, negro. So, pamilyar ako sa mga ganitong kwento. Matik yan. Sa side naman namin ng tatay ko, meron talagang ganyan na may tangan. Tapos sa Airmat ko naman sa Bicol, meron din. Pero purong kanan. Diba? Pero gusto ko sanang ikwento yun eh. Kaya lang mahaba-haba yun. Kasi alam nyo na, pagka mag-anak natin yung ilalagay dito, talagang busising, kumaga i-interviewin ko pa nasa Bicol yung iba. Ay, sa tatay ko naman nasa Bacolod. So, ako nandito ako sa secret. Hindi, nasa Manila ako, di ba? Ang layo. So, pero pag may pagkakataon na magkausap kami, ilalahad ko rin sa inyo yung mismong karanasan nila. Maging ako meron, pero minimal lang naman. Pero hindi ganoon kabakbakan. Kasi kung bakbakan yun, hindi na ako nagna-narrate dito. Di ba? Malamang nandun ako malamang ako yung magsusulat sa mga narrator. No? Pero yun nga, yun lang, bali yung komento ko lang din sa mga nakasubscribe sa atin. Alam nyo naman yun, lagi akong nagpapasalamat sa inyo, lalo na yung mga bago lang na nagsusubscribe, no? 16k na tayo mga kabaryo. Diba? Wala naman sigurong masama kung mangangarap tayo na mag 100k. Kahit yun lang, ngayong taon. May nabasa pa nga ako na comment ng iba nating mga kabaryo na deserve na million subscribe. Hindi naman, kung ibibigay ng itaas, bakit hindi, di ba? Pero para sa akin, mas okay na yung kahit maliit yung komunidad natin, at least nagkakaroon tayo ng open forum, yung mga ganito, di ba? Yung communications.
No? At least from time to time updated tayo, di ba? Para lang tayo nagkukwentuhan ng mga magtutropa, no? Mas okay 'yun, di ba? Siguro doon ko siya ilalagay sa Ang Kwentong Baryo 2.0. No, hindi naman OA, di ba? Kasi nga alangan ibahin ko pa. Okay na 'yon. Ang Kwentong Baryo 2.0. Nandyan lang din 'yon yung link mga kabaryo. Para iniipon ko lang kasi yung story kasi nga alam nyo na mahirap naman na sumalang agad ako sa ganung karaming kwento. Lalo na alam ng mga nauna na bago lang naman tayo sa ganito. Kundi dahil kay Otit, no? Na ginabayan tayo na hindi niya na raw kinakaya yung iba niyang nababasang kwento. So, call pamangkin. So, yun. Ayun, hindi, mabait yun. Si Otit natin. Si Otit Manlalakbay. Yan. Tapos, stricto lang yan. Kasi nga, tingnan nyo naman boses, di ba? Hindi kami pare. Stricto yan, pero mabait yan. Pag nag-request kayo dyan, pagbibigyan kayo dyan, try nyo. Medyo mahaba na to mga kabaryo. Paano? Nag-enjoy kasi ako pag ganitong nasa ganitong tema na tayo, no? Komento tapos konting usap. Yan. Mas okay nga rito kaysa shoutout eh. Kaya lang kasi bilang sukli sa inyo is syempre pasasalamat na rin, no? So yun, dati kasi ito share ko lang mga kabaryo. Alam nyo ba na ito sa atin lang. Ewan ko kung naririnig nila o nakikinig sila. Ang daming nagagalit sa aking narrator. Ito, totoo to, real talk. Wala talagang halong biro. Merong iba na nag-i-email pa na, bro, bakit ka naman ganyan na may membership? Dapat sundin mo yung perks ni YouTube na kung sino yung mag-member, yun lang yung i-shoutout mo. Kasi nga, di ba? Siguro sanay sila sa gano'n. Sa akin naman kasi wala naman akong time na makipagdikitan sa kanila o ano pa. Basta, kumbaga solo lang to mga kabaryo. Pansin nyo, nag-iisa lang tong kwentong baryo natin. Hindi naman tayo nakikihalubilo sa iba. Diba? So, ayun. Para sa akin, sabi ko naman, wala namang problema kung magalit sila, diba? Kasi nga raw, naapektuhan sila siguro. Ay ako naman, di ko naman kayo pinupursige na mag-member. Lalo na, talaga namang, alam nyo ba kabaryo, pag nag-member kayo dyan, siguro ang napupunta lang sa amin, 20%. Oo, totoo. Kunwari, 399, di ba? Yung member natin ng dalawa, si Ma'am Cherry sa si Ma'am Roslyn. Alam nyo ba, kunwari 399, wag na lang natin i-percent. 399 yung binayad nyo sa 1 month. Ang makukuha lang namin dyan is yung 99. Yung 300 kay YouTube na. Isipin nyo, di ba? Tapos, ang gusto ng ibang narrator, pag hindi kayo member, X na kayo. Wag na ko na kayo siya. Hindi naman, di ba? Kasi, hindi naman ganun. So, yun. Kung magme-member kayo, wag na. Gcash na lang. Hindi. Joke lang. Walang problema sa akin yan. Kung may birthday sa inyo, may kaarawan kayo, o nagse-celebrate kayo ng anibersaryo, at nakatuto kayo sa channel natin, pwede nating gawan ng konting bati yung mga ganyan, no? Hindi nyo na kailangan pa na boss pa shoutout, comment lang kayo ng maayos at kahit negative, binabasa natin yan. Mapapansin nyo dyan, meron pa rin na mga negative comments. Pag ganun, hayaan nyo na lang kabaryo na nandyan lang sila. Okay lang yan kasi ibig sabihin, talagang nakikita nila na may plus yung ginagawa natin, di ba? Wala naman taong perpekto at hindi naman tayo nagmamalaki. No, so ano lang naman tayo rito, baguhan pa lang tayo at kumbaga bagong sibol pa lang tayo. Mas maraming magagaling na talagang hinahangaan pero hanggat maaari, ginagawa ko naman yung best ko, di ba? Na nakikita niyo naman siguro. Nung una, sinabi ko, sige, daily na tayo, hindi kinaya, inawat ko lang. Pero ngayon, kita niyo, pinipilit natin. So, yun lang mga kabaryo. At yun nga pala yung trivia. Nilalagay ko yan. Yan ang pinaka-effort ko talaga. Tapos ito. Nakikita nyo may trivia tayo sa unahan, di ba? Okay, no? Binabasa ko kasi muna yung padala. Tapos konting ayos lang. Tapos kagaya ngayon, negros ha. O sige. Ganito pala. At least may idea tayong lahat, di ba? So, yun. Sana nagugustuhan nyo yung ganong klaseng
way ng narration natin. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin yung ganun. Pero hanggat kaya, gagawin natin yan para sa inyo. So ngayon yun lang kabaryo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. No? Naway gabayan kayo ng nasa itaas. No? Gawin yung sa mga tropang OFW dyan na ginagawang pampalipas oras to. Sa mga taong nandito rin sa Pinas, no, na ginagawang pastime yung pakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyo, no. Yun lang. Mahaba na. Bawi ako next upload. Salamat mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento.